Indio kasi ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago. Dapat ay hindi na lang pala ako nagpunta dito. Aksaya lamang sa oras ko na para lamang sa isang Indio. Pagmamanin niyo po, pero tayo na sa bahay ng isang Indio. Ikinararangal ko po sa inyong ipakilala si Don Crisosto Ibarra, anak ni Don Rafael. Siya lang naman ay nanatili sa Europa ng 7 taon para sa kanyang pag-aaral. Ikinalulungkot ko po kayong makilala lahat. Binata, binabati ko po kayo sa inyong pagdating. Ako po si Teniente Guevara. Nakilala ko ang iyong ama. Masasabi ko, isa siyang marangal na Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina't kumain na tayo. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Tulong na iba't ibang kultura mula sa kanila, ngunit hindi pa rin may kukumpara ang ating sariling kultura. Ano ang sinabi mo? Nagsaya ka lang ng pera para matutunan ng mga yan? Di maski bata nag-aaral ay alam yan. Pakamanin po, pero ako'y mauna na po sa inyong lahat. Teka lang, Ibarra. Pero darating pa si Maria Clara. Hindi mo ba siya mahihintay? Paparito po ako bukas. Sa ngayon, may pupuntahan po muna ako na hindi dapat ipagliban. Tingnan niyo ang nangyayari sa mga batang Pilipino pinapadala sa Europa. Dapat na itong ipagbawal ng pamahalaan. Binata, Teniente, kayo pala. Ginoong Ibarra, may dapat ko malamang tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Tungkol po sa pagkamatay ng aking ama, Tama po, tungkol sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. namatay po ang aking ama sa bilangguan. Siyang araw ay tinutokso ng mga bata ang tagisingil ng buwis. Sa bilanggo ang iyong ama. At doon na rin namatay. Ngayon ko lang po nabatid ang kinasapit ng aking ama. Sige po, Ginoong Ibarra. Mauna na po ako at may asikasuhin lang. Sa halip ng araw, ang hangin may sumyo, nagbibigay buhay. Kung matay ay langit, pag-ibig ay banal. Hay, hanggang ngayon wala pa rin siya. Marami sigurong inaasikaso. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Pasok po kayo at nag-aantay si Maria Clara. Sige po. Maria Clara, Ibarra, buti naman at nakapunta ka dito. kamusta ka na? Ito, mabuti naman. Halika at maupo muna tayo. Siguro, hindi mo na ako naalala sa 7 taon mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko. Kahit saan man ako nagdating ng kandilan. Ibig mo bang sabihin ay wala akong nakita magandang dalaga sa pinuntahan mo? Marami akong nakasang magagandang ganito. Medyo kasi maganda yung mundo. Hindi pa rin nagbabago ang tamis ng iyong pagsasalita. Marami silang nagkakasaban hanggang Mahal ko. Kailangan ko nang pumunta sa San Diego at pagkarating ng araw ng mapatay. Kailangan kong bisitahin ko ang mga ama. Nauunawaan ko. Mag-iingat ka, mahal ko. Tinapon mo na lang mga bangkay nandito! Opo. Dahil umulan po kasi ng mga panahon na yun. Mabigat pa po yung bangkay kayo tinabangin sa ilog. Ikaw! Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka, Binata. Hindi ako yung may kagagawa doon. Hindi ikaw!
tayo. Magkano bang sasahurin mo ngayon, kuya? 2 piso lamang. Kuya, maaari mo bang bayaran ang sinasabi nilang perang ninakaw ko raw? Naluloko ka na ba? Ano naman ang pangbibili nating pagkain kay inay? Tana, di ba sabi ni Mang Tasyo na may masarap daw tayong hapunan? Hindi po ako nanananghalian. Hindi raw ako maaaring umalis hanggat sa hindi ko ibinabalik ang 2 konsol ninakaw ko raw. Pero hindi naman talaga ako ang nagnakaw, kuya. Ano? Hindi ba ang Sakristan Mayor ang lagi pupunta sa silid ng kura? Ano ka mo? Hoy, Basilio! Minumuntahan kita ng kalahati ng simpo. Di mo magtugtog. Ikaw, Crispin! Manatili ka dito hanggat di mo binabalik ang mga ninakaw mo. Sumama ka sa akin! Kuya! Kuya! Nay! Basilio! Nay, si Crispin po! Si Crispin! Ano nangyari sa iyong kapatid? Kinuha po ng Sakristan Mayor si Crispin. Bakit? Sinasabi daw po kasi ng Sakristan Mayor na nagnakaw si Crispin sa kura. Hindi ko po alam kung saan niya hindi nala ng Sakristan Mayor si Crispin. Diyos ko po! Pinaparantangan nila magnanakaw si Crispin ko? Kaya mo, Basilio, at kakausapin ko ang mura bukas. Salikas kumain ka muna. Nay, wala po akong gana. Alam ko hindi mo naibigan ng tuyo. Pinaghain ko kayo ng pagkain kanina. Ngunit dumating yung ama at inubos ito lahat. Saan bang nakita si Crispin? Huwag ka na magkaila-sisa. Pagkatapos makapagnakaw ng anak mo, ay umalis na agad. Dahil dito inutusan akong ipagbigay alam ito sa mga gwardiya sibil. Marahil naroon ang mga sibil upang takpi ng anak mo. Ano? Diyos ko po! Huwag niyo pong pabayaan ang aking mga anak! Ano ninakaw ng iyong mga anak? Ninakaw? Wala ko alam sa pinagsasabi ninyo! Ganun pala! Ika! Sumama ka sa amin! Hindi ka makakaya! Itawa mo siya! Kaya, magbuna siyang gagambalain. At kung gusto ng mura na may balik ang kanyang ginto, manalangin siya kay San Antonio! Ang anak ko! Ang bunso ko! Ang mga anak ko! Ano ito? Dugo? Bakit may sugat ang anak ko? Sino dakila? Sino ang tunay na baliw? Sino papalan? Sinong tumatawag ng lubang? Yan ang itinirang pag-iisip ay di gusto. Gusto pag-iisip, pero sa pag-ibig ay bigo. Magnanakaw? Ako yakita naman magnanakaw? Maaari na ba tayo bumalik sa Marco? Ayan ang nais. Senyorita Maria Clara, saan mo nais pumunta? Nais ko sana ang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Naku, hindi po, senyora. Ilang sandali na lamang ay makakarating na rin tayo roon. Ano yun? Marahil ay kahoy lamang, senyora. Kahoy pa ba yan? Sandali lamang po at titignan ko. Krisostomo! Nanganib ang buhay niya! Sa gumana, kaya pala nauubos ang mga isda sa inog na ito. Kailangan mamatay ng buhayang iyan. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Liligtas ko siya.
iniligtas mo ang aking buhay. Tatanawin ko itong utang na loob, senyor. Gusto kang luba. Sa muli, huwag mong bibiruin yung tadhana. Marami pa akong utang na loob sa inyo, ma. Dahil sa kanya, marami ang bata ang nakapag-aral. Kung gayon, dapat ko palang ipagpatuloy ang simula ng aking ama. Dapat pala akong magpatayo ng paaralan. O sige, okay mauna na. Maraming salamat sa'yo. Mag-ingat po kayo. Ikaw rin. Po, Mang Casio. Magandang umaga sa iyo, Senyor Ginoong Ibarra. Tuloy po kayo. Nagaganap ko po kayong maging aking panauhin. Ano po ba ang aking ipaglilingkod sa inyo? Balak po sana bigyan niyo po sana ako ng payo. Katulad po ng pagpapayo sa aking ama. Yung pagbabalak ko po magpatayo ng paaralan. Kung ako ang iyong tatanungin ay dapat lang sa kuna kay sumungguni dahil sila ay may lakas, kaya, tunggulin at iba pa. At kailangan mo ng tibay ng iyong loob na iyong magiging gabay. Eh paano po kung ako'y mabigo? Kung mabigo man ang iyong panukala, ay ikatutuwa naman itong isipin na ginawa mo ang iyong lahat ng iyong makakaya. At tibay ng iyong loob na magiging tanglaw sa lahat. Hindi po nasayang po ang pag-asa kong magtamo ng mabuting payo. So ngayon, okay mauna na po. Maraming salamat po. Mag-iingat ka, binata. Mag-iingat ka, senyor. Hindi lamang ito ang maaaring mangyari sa inyo. Saka ako na lang sasabihin sa inyo ang lahat. Sino kaya yun? Aba, Elias, kaibigan ko, ikaw pala. Ginoong Ibarra, may natuklasan po ako. Tungkol saan ba yung natutunan? Tungkol po ito sa inyong mga kaaway. Hindi ko nga maipagkakailangan. Bigyan na mo. Hindi kang kaaway, senyor. Hindi ang salarin, kundi mararangal na tao ang lalong kinabubuutan. Isa na po sa inyong mga kaaway ay ang kamamatay lamang kanino. Kitang-kita ko sa aking mga mata ang pagsasagawa niya ng plano. Nagtataka siya ay sinuguban ko siya. Ngunit sa kasamaang palad ay nadaganan siya ng mga gumuhong kahoy. Kung gayon, ikaw ang nagligtas sa akin. Maraming salamat sa iyo. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Nang ako'y kamuntik na pong mapatay ng araw ng kapistahan. Sige, senyor. Ako'y aalis na. Mag-iingat kayo. Kailangan kayo ng ating bayan. Huwag ninyong kakalimutan ang mga sinabi ko sa inyo. Paalam na, senyor. Kaaway? Magandang araw sa inyong lahat. Maliban lamang sa isang Indio. Sobrang na nagagastos sa para lang yan. Ang problema lang sa isang Indio, kapag aralan ng konti, akala mo kung sino na. Buhay pa may dapat binarurusahan ng ganyan mapagmataas na tao. At ang yan ay nangamatay na at nabubulok sa kulong kabilanggiwan, tulad ni. Wala ang karapatang maalipos tayo ng panalalaan ng aking ama. Magdasal ka na ng mahikli mong nalalaman pagkat dumating na ang oras mo. Ngayon, malalaman natin kung anong klaseng buti ka nananalantay sa'yo. Pinapalit pa din ang taong yan. Subalit maliit lang na daigdig sa ating dalawa. Mga pong eskumalgado si Ibarra. At hanggang sa hindi siya naalisan nito, pinagbabawalan ako ng ama na makapagkita sa kanya. Iha, hindi naman namatay si Padre Damaso. Kaya sigurado akong papatawarin niya si
Santiago, may sakit daw ang aking inaanak. Opo, Padre Damaso. Maria Clara, Iya, maayos ka lang ba? Magpahinga ka lang at siguradong gagaling ka agad. Opo. Sige, maiwan mo na kita. Magpahinga ka lang dyan muna. Sige po. Kaawa-awa ang bata. Sino ka? Ako po si Linares, sinaanak ng inyong bayaw na si Carlito. Ah, ikaw pala yon. Kinagagala kitang makilala. Mga sulat ng aking kamatula. Ah, trabaho at asawa? Kung trabaho ay madali lang. At kung asawa naman ay... Di pa naman po ako nagmamadali. Alam ko na. Sumama ka sa akin. Isabel, pwede mo ba ipabatid kay Maria Clara na may gusto ko sa kanyang ipakilalang Oh, sige po, Padre Damaso. Iha. Tia Isabel, may gusto daw ipakilala sa'yo si Padre Damaso. Sige po, Tia. Papasukin mo sila. Maaari na po kayo po. Di ko akalain na makakakita ko ng malanghel na kagandahan. Sarado! Ang pangit naman ang gawa dito. Hoy, ako ba pinaparingan mo? At bakit? Hindi ba? Alam naman natin hanggang ngayon na inaasa mo pa rin si Santiago. Hindi ba? Matandang bruha. Huwag mo nga ako yaling tulad sa'yo. Babaeng pakaka. O ikaw, tignan mo nga yung mukha mo sa salamin. Mas makapal pa sa balat ng luyang balaya. Chef, tingnan mo naman ang aking kasuotan. Napakaganda. Hindi ito katutumpasan ng mukha mo. Tinubuan ng malaking tunal. Amoy mo, naipunan na namamantok. Amoy na nga mo? Ito, amoyin mo! Bigyan na kayo dalawa para kayo mapastig. Napakatuwag mo. Di mo ba lang kaya abunin ang Alperes? Ano ba naman ako sa Alvarez? Chef, ikaw, abunin mo ang Alperes at kung hindi, ay ibubunyag ko lahat ng iyong mga sikreto. Sino kaya? Ginoong Ibarra, kailangan niyo na pong lumisan. Ha? Bakit? Natuklasan ko po na may sasagawa ang pagpaplano at kayo daw po ang isisigaw na may pangalan nito. Diyos na mga kapatid, ano nga aking gagawin? Wala na akong magagawa kundi ang lisanin na ang buko na ito. Sandali, aayusin ko lamang ang mga pasalatan. May palagay na po ako natuklasan lang ang ating pagtakas. Yamang iisa ang ating kapalaran ay sumama sa akin sa ibang bansa. Tutok lang ba rin? Magtago ka sa ilalim ng bangka. Ako'y tatalon upang akalain na wala ng laman ng bangka. Elias! Gumising naman kayo na. Nay! Nay! Ha? Sino ka? Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako po si Basilio. At ang babae ito yung aking ina. Patay na po siya. Basilio, bago magbukang liwayway, ay patay na rin ako. Manguha ka ng mga kahoy at pagkatapos bumalik ka dito. Ipatong mo ang aming labi at iyong silaban. Pagkatapos ay humukay ka sa dako roon. Ang salaping makukuha mo ay sa iyo na. Hala, lumakad ka na at mag-aaral ka ng mabuti. Sige po. Mamamatay man akong hindi
hindi man masisinayan ng bubukang liwayway. Ngunit sa mga mapapalad ay aalalahanin ninyo ang nagtanggol sa ating bayan. At dito nagtatapos ang kwento ng Noli Me Tangere na isinulat ng ating pambansang bayani na Dr. Jose Rizal.